Magandang gabi mga ka-horror. Ako si Ernesto. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Maynila. At higit 2 dekada na rin akong nakatira malapit sa Ilog Pasig. Partikular sa may bahagi ng Santa Ana papunta sa Pandakan. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi kathang-isip, kundi isang karanasang kumubkob sa aking isipan at hindi ko na kailanman malilimutan. Nagsimula ang lahat noong taong 2004. Noon ay nagtatrabaho ako bilang isang utility sa isang maliit na opisina sa Escolta. Malayo-layo ang aking uwian papunta sa bahay naming nasa tabi ng ilog. Kaya't gabi na ako palagi nakakauwi. Dahil sa hirap ng pamasahe, madalas kong ginagawang shortcut ang paglalakad sa gilid ng Ilog Pasig. Hindi ito inirerekomenda ng marami dahil madilim, madulas ang daan, at halos walang tao kapag 10 oras ng gabi. Ngunit para sa akin, mas mabilis iyon at mas nakakatipid. Sa umpisa, Boss Pao, wala akong nakikitang kakaiba. Ang tanging tunog ay alon ng tubig, kuliglig, at paminsan-minsan ang dagundong ng tren sa may PNR. Ngunit habang tumatagal, tila may mga maliliit na senyales na nagpapakita na hindi ako nag-iisa. Minsan ay may mga yapak sa likuran, ngunit kapag lumingon ako ay wala naman. May mga pagkakataon ding may aninong gumagalaw sa kabilang pampang kahit wala namang ilaw o taong dapat naroon. Isang gabing maulan, Boss Pao, nagpasya akong dumaan mula sa tabing ilog. Lalo itong nakakatakot dahil bumubuhos ang ulan at kumukulog. Sa bawat kislap ng kidlat, nakikita ko ang kalat na mga sanga, plastik at basura na lumulutang sa ilog. Ngunit sa pagitan ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakapukaw sa aking mata. Sa gitna ng agos, Boss Pao, tila may lumulutang na puting tela, mahaba at para bang kumikilos ng kusa. Una ay inakala kong kumot o tela ng laundry na natangay ng tubig. Ngunit nang muling kumislap ang kidlat, nakita ko itong dahan-dahang umahon. Hindi sa dalampasigan, kundi tila umaangat sa ere. Para akong natigilan. Gusto kong tumakbo, ngunit nanginginig ang aking tuhod. At doon ko napansin na ang tela ay hindi tela, kundi isang puting kasuotan ng isang babae. Ang kanyang buhok, Boss Pao, ay mahaba at basang-basa, tumatakip sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang naglakad sa mismong ibabaw ng tubig, nakatungo at hindi man lang tinatablan ng agos. Simula noon, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naramdaman ang kanyang presensya. Bawat gabi na daraan ako roon, laging may pakiramdam ng malamig na hangin kahit tag-init, amoy ng bulok na tubig at kandila, at pangingilabot na hindi mawawala. Sa iba't ibang lugar ng paligid, sa mga lumang bodega sa Pandakan, sa ilalim ng tulay sa Delpan, at maging sa tapat ng Malacanang, lagi kong nakikita ang kanyang anino.
Minsan ay nasa gilid lamang siya ng ilog, nakatayo at nakatitig sa akin. Minsan naman, tila sumusunod ang kanyang refleksyon sa tubig kahit ako lang ang naroon. Minsang sumama ako sa isang kasamahan kong mangingisda sa may Baseco. Ikinwento niya na noon pa man ay may mga kababalaghang nilalang sa Pasig. May mga diwata raw na nagbabantay sa tubig. Ngunit may isa ring tinatawag nilang babae sa puting damit na nagpapakita kapag may kaluluwang nalunod o hindi matahimik. Hindi raw ito basta multo, kundi isang nilalang na naghahatak ng mga buhay upang may makasama siya sa kailaliman. Noon ko lang naisip, bakit sa tuwing makikita ko siya, laging may kasunod na balita ng pagkakalunod o pagkawala sa lugar na iyon. Habang lumilipas ang buwan, mas lalong lumalakas ang presensya niya. May gabi na habang dumaraan ako sa mismong tabi ng ilog, biglang bumigat ang aking katawan. Para bang may humihila pababa sa aking mga paa. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang putik na kumakapit at ang tubig na tila umaabot kahit hindi naman umuulan. Nang lingunin ko ang aking anino, hindi na iisa ang nakikita ko, kundi dalawa. Ang isa ay mahaba ang buhok, nakaputing damit at nakadikit sa aking likod. Mula noon, Buspaw, umiwas na akong dumaan sa ilog. Ngunit kahit sa bahay, hindi na ako tinatantanan. Sa aming maliit na barong-barong sa Santa Ana, minsan ay nagigising ako, nabasa ang sahig, amoy ilog, at may bakas ng yapak na basa papasok sa silid. May mga pagkakataong naririnig ko ang pagtulo ng tubig mula sa kisame. Ngunit kapag tinignan ko, ay tuyo naman. At sa tuwing ako ay lalapit sa bintana, naroon siya, Buspaw, nakatingin mula sa pampang ng ilog. Hindi gumagalaw, walang muka, ngunit ramdam na ramdam ang kanyang titig. Hanggang ngayon, Buspaw, lumipas na ang halos 2 dekada, ay dala-dala ko pa rin ang bigat ng karanasang iyon. Marami akong nakakausap na taga Maynila na may sariling bersyon ng kwento tungkol sa babae sa ilog. May mga jeepney driver mula sa Guadalupe na nakakakita sa kanya tuwing madaling araw. Mga mangingisda sa Mandaluyong na nakakaramdam ng malamig na kamay na humahawak mula sa ilalim ng tubig. At mga trabahador sa eskolta na biglang nawawala sa gabi. Lahat ay may iisang deskripsyon. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at naninirahan sa mismong puso ng Ilog Pasig. At kung ako ay tatanungin, hindi siya basta isang alamat. Siya ay totoo. Siya ay naririyan pa rin hanggang ngayon. Naghihintay, nagmamasid, at marahil ay naghahanap ng susunod na dadalhin sa kailaliman. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa tabi ng Pasig, lalo na sa dilim ng gabi, huwag mong akalaing ikaw ay nag-iisa.